Hello guys, isang mapagpalang tanghali po sa ating lahat. Kayo po ay nasa munting hardy ni Sir Mio Vlogs. Sumaatin po ang kasaganahan, ang kaswertihan na dulot ng taon na ito. And for today's update ay gusto kong ibahagi ang naging matagumpay na propagation ko ng pagpaparami ko ng isa sa mga ever favorite ko na cultivar, variety, type at kind ng Syngonium podophyllum. Ito po yung tinatawag na batik syngonium. Kapansin-pansin po na napaka-netted ng kanyang mga veins, particularly sa kanyang dahon or foliage. Kapansin-pansin po na ang ganitong halaman po is napaparami po sa pamamagitan po ng stem cutting. Paano natin malalaman na ready na siya for propagation or pagpaparami kapag meron na po siyang tinatawag na aerial roots na siyang visible. Ito po yung mga ugat na nagsisibulan, nagsisilabasan sa kanyang tangkay. Ito po is 3 months propagated na Syngonium batik ko at nakakatuwa dahil hindi ko po inaasahan na magiging matagumpay po siya dahil nakalimutan ko po siyang alagaan for about 1 week and nagulat ako dahil after checking, monitoring, after a week ay talagang nagkaroon na po siya ng maraming dahon or foliage. Nilagay ko lamang po siya dito. Since dito po sa isang clear glass container, pinagsama ko po ang aking Sansevieria or yung tinatawag na snake plant po. Ayan siya guys. So nakakatuwa din po dahil nag-thrive at nag-survive din po ang aking propagation ng Sansevieria na ito. Bakit nga ba ako patuloy sa pagpaparami ng ganitong batik syngonium? Dahil sila po ay considered lucky house plant na siyang pwedeng ilagay kahit sa ang lugar. Basta wag na wag po tayo maglalagay ng ganitong halaman sa west portion dahil doon po ang tumbukan ng paglubog ng araw at hindi po iyon nagiging maganda para sa katuparan, agarang pagtupad ng ating mga pangarap, mithiin, panalangin at mga ninanasa at ninanais sa buhay. Kapansin-pansin po na naglush at bush na po siya. I'm trying to repot this next week po. Inantay ko lamang po yung pinurchase ko, binili ko na planter from Lazada. Bagay na bagay po ang planter para sa ganitong batik syngonium. Pumili po tayo ng isang planter na may malawak na espasyo at ang dapat po na kulay or hue ng ating gagamitin is yung white po. Perfect na perfect po dahil ang white po, yun din po ang pinakamagandang color sa ating mga abundant evergreen na halaman. Ang ganitong batik syngonium din po ay pwedeng ilagay sa harapan na pintuan or main door ng ating bahay dahil doon pa lamang po ay masasala niya na ang mga unhealthy vibrations, yung mga bad omen, palipad hangin, kulam na siyang gustong pumasok sa ating tahanan at pamilya. Kumbaga kapag meron ka nito, ito rin po ang magsisilbing lucky charm para haltakin ang mga blessing na siyang matumal dahil inaalis niya po isa rin po ang halaman na batik syngonium sa considered air filtering at air purifying plants, yung mga toxins, chemical toxins na present sa hangin kagaya ng formaldehyde, benzene, trichloroethylene, toluene, xylene ay kanyang kinoconvert sa isang maliwalas, presko, natural at kaaya-ayang oxygen na siyang kinakailangan po natin para sa ating malusog na pangangatawan. Proven effective, napakabisa din po neto para gawing lucky charm. Meron din po kami neto doon sa aming main door malapit sa aming sala. Gawin po siyang centerpiece at tractor. At kapag napamulaklak, yes guys, take note na ang ganitong batik syngonium po is namumulaklak once in a blue moon. At kapag nangyari po yun, ito na po ang makapagpapabago ng ating buhay. At kapag meron ka neto, talagang alagaan mo siya, maglalaan ka ng sapat na oras, panahon, enerhiya para makitaan mo siya ng paglago. At kapag nangyari na napalaki mo siyang maganda, masagana, at napaka-healthy at lush,
Ibig sabihin po ay maraming blessing ang pwedeng pumasok sa ating bahay dahil po ito po ang tutulong sa atin. Simula po nung nagkaroon ako neto sa aming bahay ay hindi po ako makapaniwala sa dulot na taglay netong feng shui sa aming buhay. Naging maalwan, masagana, ang daloy ng mga biyaya na siyang tagpapasalamat natin everyday. Kapansin-pansin po na marami na po siyang ugat. Ito na po ang senyales na pwede na po natin siyang ilagay sa lupa sa isang planter or paso na may masagana, buwaghag, fertile na lupa. Ang gagamitin po nating lupa para sa ating halaman na batik syngonium ay fast draining and absorbing. Combination siya ng loam soil, garden soil, carbonized rice hull. Yung iba po, meron din po tayong coco peat, pumice at vermicast. Kumbaga, ang ratio po nila is bahala na po tayo kung dapat po mas marami pa rin po ang loam or garden soil para po makapag-promote at makapag-enhance na maraming root system na siyang magsisilbing daan din po para makapagbigay ng maraming anak, supling, suloy, or babies para sa ating batik syngonium. Pagpasensya nyo guys, medyo malakas po ang hangin sa aming rooftop. Ano pa ba ang dapat nating gawin para sa ating batik syngonium para po maging masagana at makapagbigay ng kasaganahan, kaswertehan sa ating buhay? Ilalagay po natin siya sa isang lokasyon na merong mahalumigmig, filtered indirect sunlight dahil nagka-thrive at talagang nagiging maganda ang daloy ng biyaya kapag nakitaan natin na patuloy siya sa paglago at pagkakaroon ng maraming anak. At tumatangkad din po ito, considered best in terms of climbing, trailing, at hanging plant. Wag na wag po kayo magpapawala dahil napakadaling alagaan, napakadaling paramihin, low maintenance, hindi niya po kailangan diligan everyday. Kumbaga kapag meron ka nito ay tunay na masasabi mo na maswerte ka dahil inaalis niya ang mga negative vibrations na dulot ng ating panauhin, kapitbahay, ng ating mga kamag-anak na siyang dumadalaw sa atin. Sa mismong center table natin siya ilalagay at para mas lalo siyang humikayat ng blessing sa ating pagkain, wag na wag din po kayong makakalimot na maglagay neto sa ating dining table. Maliit lamang po. Yes, kahit na ilagay natin siya doon sa isang clear glass na basyo, nakitang-kita po ang halaman na ito. Magkat lang po tayo ng halaman na ganito. Ang haba po ay dapat po 5 to 7 inches. At ang tubig na ating gagamitin po is it's either water or tubig na galing sa kalikasan kagaya ng tubig ulan or tubig bukal. Kung wala naman po is suggested, recommended ko, base na rin po sa aking experience, yung mineral water po. At ilalagay din po natin siya sa mismong gitna ng ating dining table para po ito po ang magsilbing tagahaltak, taga-invite ng kasaganahan, particularly sa ating buhay at negosyo. Yes, pwede rin po siyang ilagay sa ating negosyo. Ang tumbukan po ay doon sa northeast portion dahil yun po ang sumisimbolo, nagrepresenta ng promotion para sa services na pwedeng ibigay sa ating mga customers, ma-maintain ang financial stability, maraming services ang pwedeng maibigay sa ating customers. At kapag meron ka neto sa inyong workplace, ito po ang magsisilbing inspiration and motivation para po makadagdag at magampanan natin ang ating trabaho ng mahusay, maaliwalas at kaaya-aya. Ito lamang po ang ating first update. Meron po tayong part 2, part 1 pa lamang po ang aking ibinibigay. Nawa po ay nakakuha po kayo ng mga kaalaman, detalye, information na siyang tutulong para po masabi natin na matulungan tayo ng ating mga halaman para haltakin ang mga blessing na dapat nating nakukuha. At wag na wag po kayo magpapawala nito dahil consider din po siya as
money plant. Ito po yung tinatawag na Batik Syngonium, and you will never ever regret having this plant dahil ito po ang isa sa mga dahilan din po kung bakit na-monetize ang YouTube channel ko na si Sir Mio Vlogs. At kapag naparami ko po ito, I'm planning to magbibigay po ako neto sa aking malalapit na kaibigan para po maibahagi ko din po ang mga blessing na siyang natatanggap ko. Hindi mapuputol ang sikulo ng mga blessing, biyaya na ating natatanggap kapag bukal po sa ating puso ang pagbibigay at pagbabahagi neto sa mga taong nangangailangan ng ating tulong. Ingat po tayong lahat, naway sa lahat ng bagay, ang Diyos ay laging papurihan.